Magandang buhay! Ngayon naman ay magluluto ako ng ginataang manok na may papaya at malunggay. 2 pirasong papaya ang aking gagamitin. Una, babalatan. Putulin muna sa tigkabilang dulo bago balatan. Ingat lang po sa ating mga kamay. Dahil pag nasugatan po ay ouch! Masakit po yun. Kaya ingat-ingat lang po. Yan, balatan lang po natin ang ating papaya. Sunod naman po ay biyakin natin sa gitna. Tapos biyakin sa gitna, biyakin uli sa gitna, or hatiin uli sa gitna. Ganun din sa pangalawang hati. Ayan, magiging 4 na hati po yung kabiyak. At ang isang buo po ay magiging 8 hati. O diba, galing ko sa math. Siyempre, nagmumodule ako eh. At sunod naman po ay tanggalan natin ng buto. Pagkatapos tanggalan ng buto, ating ililiko o babaluktutin ang papaya. Sabi po kasi na dati sa amin, iwas pakla at kati daw po pag binabaluktot. Hindi ko lang po alam kung totoo dahil nakasanayan na po namin yan sa probinsya. Kaya nandito na ako sa lungsod, nakaugalian ko na rin po ang pagbabaluktot ng papaya. Kahit anong luto po ng papaya, ganyan po ang aming ginagawa. Tapos pong tanggalin ng buto ay amin pong binabaliko o binabaluktot ang papaya. Pwede rin naman po kutsara ang gamitin pang alis ng buto para po hindi kayo masugatan ng kutsilyo. Baluktot lang po, tiyaga-tiyaga lang sa pagbabaluktot. Ganon din po ang gagawin natin sa pangalawang papaya. Babalatan lang po. Bibiakin sa gitna. Ingat sa daliri. Hahatiin uli sa gitna. Hahatiin uli sa gitna. At hahatiin uli sa gitna. Ayan. Magiging 8 din yung isang buong papaya. Tanggalan lang din ang buto o yung pinakamputi dahil walang buto ang ating papaya. Ayan, tapos ko ng balatan. Babaluktutin ko na uli lahat para makasiguradong nabaluktot. At pagkatapos na makasigurado, hihiwain ko na yan ng maliliit. Ayan, maliliit po. At dahil makati ang ating papaya dahil sa kanyang dagta, kailangan pong hugasan ng tubig. Tubig lang po ang aking ipanghuhugas. Maalis lang po yung dagta ng ating papaya. Dahil ang ating papaya ay kapipitas lang din. Masyado pang madagta. At pagkatapos hugasan, ayan ang aking gagamitin ingredient. Bawang, sibuyas, luya. Niwahiwa ko na rin po ng maliliit. Ang gata, unang gata at pangalawang gata. Malunggay na hinimay ko na. Chicken. Ayan. At ang ating magic sarap. Ang chicken po ay isang buong breast po yan at isang hita. Ayan. Painit po tayo ng kawali. Kawali po ang painitin. Hindi po ulo ha. Bawal pong magkasakit. Kaya alam nyo na. Ayan. Pag mainit na ang kawali, lagay ang mantika, sunod natin ang luya. Ang luya po ang magleles ng lansa ng ating manok. Hintay lang po natin medyo mag-golden brown. Ayan, golden brown na. Ilalagay na ang bawang. Ano pang hinihintay? Ilagay na rin ang sibuyas. Durog-durugin lang po natin para mabilis siyang maluto. Ang ingay ng pusa sa kapitbahay. Ayan. Ayan. Sumali pa yung mga pusa. Hintayin lang natin mag golden brown ang bawang at sibuyas. Kung may extra ang pusa ng mga kapitbahay. Ayan. At pag golden brown na, ilalagay na natin ang manok. Halo-haluin lang. Pag nahalo na, tatakpan na natin yan para magmantika. At pag nagmantika na, ilalagay na yung pangalawang gata. Takpan lang. Yan.
At hintayin lang din nating kumunti ang sabaw. Hindi ko pa nalanaon yung video na ilagay ko na yung pangalawang gata. Ayan, at kukunti na rin yung pangalawang gata. Kaya ilalagay na natin yung papaya. Ayan. Akala ko na i-on ko yung camera, hindi pala. Pinaasa lang ako. Parang ginagawa ng jowa nyo sa inyo. Paminsan-minsan, nakakaranas tayo ng pinapaasa. Ayan, nailagay ko na yung papaya. Takpan natin. Hindi ko na ipakita kung paano ko inilagay yung pangalawang gata. Pero pag nagmantika po yung manok, syempre ilalagay na natin yung pangalawang gata. Kasi yun nga, yung pag kukunti na yung gata, na pangalawang gata, saka natin ilalagay yung papaya para hindi po gaanong malabog ang ating papaya. Dapat kukunti na po yung gata bago natin ilagay. Ngayon naman, hihintayin din naman nating mawala yung gata or magmantika bago natin ilalagay yung kakang gata or yung unang gata ng niyog para hindi malabog ang ating papaya. Kala ko talaga nag-on yung camera. May sabaw pa, kaya takpan uli natin. Tinaasa ko ng camera ko. Akala ko nagbibideo, hindi pala. Hindi ko tuloy na ipakita kung paano ko inilagay yung pangalawang gata. Pero ganun din naman po. Yan. Yung paglalagay lang ng pangalawang gata ang hindi na video. Ayan. Lagay na natin yung kakang gata or yung unang gata ng niyog, yung pinakamalapot. Kasalo-haluin lang po natin. Siyempre, unang gata na po yan. Lalagay na po natin yung mga pampalasa dyan. Kasi pag kumulo po yan, ay luto ng ating ginataan. Tayo lang po ang kumulo bago natin ilagay yung mga pampalasa. Lagyan ng magic sarap. Pagkalagay natin ng magic sarap, saka natin titikman kung okay na ba yung lasa niya kasi minsan maalat na ang magic sarap. Minsan naman ay kulang siya sa alat kaya kailangan dagdagan ng asin. May maalat kasi ang ating magic sarap. Pero sa dami ng ating niluto, baka hindi kaya ng magic sarap ang alat. Ayan, kaya kailangan nating mag-additional ng asin. Ayan, tikman ulit natin kung okay na. Medyo matabang pa, kaya kailangan magdagdag ng asin. Matabang pa sa aking panlasa. Kunti lang naman po. Ayan, dagdagan natin ang asin. At haluin. Ngayon naman ay ilalagay ko na ang malunggay. Halo-haloin lang yan saglit para hindi malubog ang malunggay at atin nang papatayin ang apoy. Haluin lang po natin siya para mapakuluan siya sa gata. Ayan. Saglit lang po. Para hindi malabog, hindi mapakla ang ating o mapait ang ating malunggay pag sobrang luto. Ayan, luto na ang ating ulam. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-subscribe, like, and share naman po. Maraming pong salamat sa panonood. Luto ng ating ginataang papaya na may manok at malunggay.